Malaking balita ngayon, lalo na sa transgender community dito sa Pilipinas, ang nangyari sa isang Pinay transgender woman na matapos sumailalim sa gender-affirming surgery o yung pagpapalit ng ari base sa kanyang gender identity. Yay! Come and join me again on my gender affirmation. Nadisgrasya. Super duper excited ako, so I will definitely share with you guys Ang transgender woman, si Rudge G, 34 anyos. Pangarap daw talaga ni Rudge G na maging ganap na babae, kaya unti-unti niya itong isinakatuparan. Nagpahaba siya ng buhok, uminom ng hormones, at nagpa-breast augmentation o nagpadagdag ng dibdib. Tayo, meron na tayong mga insecurities talaga, hindi talaga mawawala yan. Ang natira na lang daw para maging ganap siyang babae, magpa-vaginoplasty o pagpapalit ng kanyang ari. At nitong April 8, isinagawa ang operasyon. Naog na kami sa room, dato na kami sa clinic. Nag-good luck kami sa kanya. Nag-kiss kaming tatlo sa kanya bago siya pumasok. Kampante naman ako. Alam ko namang masaya siya na natupad yung pangarap niya. Excited kasi siya karadyo na operahan siya. Ang tuwag na nakasuyod na siya sa operating room. Mga past 4, sinabi na ng nurse, successful. Ako yung unang pumasok sa operating room. Kinantahan ko siya ng happy birthday kasi ganun daw yun. Lahat ng mga naoperahan ng ganyan, parang yun yung parang rebirth nila as parang babae na. Pagka-alas 6, nakagawas na siya sa operating room. At last, nuno na naging ganap na siya na babaji. I'm so happy. Pero ang kanilang kasiyahan, agad na palitan ng pangamba. Nung isang araw matapos ang operasyon, si Rudge G, sumama ang pakiramdam. Pag 9, naramdaman na siya na kuha na murag na kuha siya, hirap siya ng paghinga. Kaya isinugod na siya sa ospital. Nung tumawag ako, doon ko nalaman na si ate Koy ko, si brosis ko, nag-aagaw buhay na nga siya. Iyak na ako ng iyak ng time na yon kasi mahal ko yung pinag-uusapan dito eh. Pinilit talaga namin ipapasok yung phone. Baka gusto niyang marinig yung mga boses na mga kapatid niya. Sinasabihan namin, lumaban ka, lumaban ka. Waya na ako, anak. Sakit. Sakit para sa sir. Hirap. Ang acute respiratory distress syndrome ay isang kondisyon kung saan namamaga ang buong baga. Ang pagkakaroon naman ng tinatawag natin ng pulmonary embolism ay pagkakaroon ng bara sa daluyan ng ugat sa baga. Pareha sila nagkukos ng kamatayan. Sa mga pasyente na nag-undergo ng gender affirmation surgery, nakakaroon sila ng complication rate na hindi bababa ng 6%. Hindi talaga makakapaniwala eh. Parang nangyayari ba talaga sa kanya to? Parang hindi nagsisink in sa amin. Ang mga labi ni Rudge G nakaburol ngayon sa bahay nila dito sa Barangay Taft sa Surigao City. Panganay si Rudge G sa 7 magkakapatid. Grade 6, ay tiligi, gidawat ko siya kung ano siya ng pagkatao. Mula raw nung naulila sa ama, si Rudge na ang naging katuwang ng kanyang nanay Gigi sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Sa una na, walang pa mga trabaho siya. Sobrang hirap talaga na amo kinabuhi. Tapos nanin kamot siya. Trabaho siya. Hello mga kakuransya! Eto na nga! Eto na! Si Rudge naging DJ sa Surigao. Number 1 sa listahan nato mga kakurat, appreciation over expectation. Nagtrabaho rin sa isang BPO company sa Cebu. Sa kanyang mga kapatid, ang pinakamalapit sa kanya, ang kung kanyang tawagin, brosis, si Winster. Siya nag-imbento noon kasi pares kaming gays. Kapag anong meron sa kanya, gusto ko ganun din yung mangyari sa akin. Ako din yung unang nakaalam na bakla siya. Kaya din ako naging bakla dahil nga
na inidolo ko siya. Sinuportahan niya ako. Grabe rin daw ang ibinigay na suporta ni Ruji sa kanyang pamilya nung nagsimula na itong kumita. Makakauna kami ng kompleto sa isa kaadlaw. Pati sa pag-eskwela sa ija manghod. Ug sa kuno ni mga kinangalon sa ija mga igsuon. Jaot sa andam permanente na motabang. Siya yung mentor ko at coach sa pagkakanta. Pag-audition namin sa mga singing contest, siya yung tumutulak talaga sa akin na sumali. Siya yung supportive talaga. Sa lahat ng mga contest na sinalihan ko, pumupunta talaga siya, nag-cheer siya, binibigyan niya ako ng financial para makaproceed ako sa mga gamit na gagamitin ko. Alam ko, isa rin sa dream niya yung sumali sa pageants, pero hindi siya nagkaroon ng time. Pero kung may isang bagay raw na magbibigay kay Ruji ng ganap na kasiyahan, yun ang plano niyang magpa-opera. Someday daw gusto niya maghanap ng isang babae talaga. Huwag na lang kaya bro sis kasi maganda ka naman. Pero sabi niya kasi sa akin, ibigay mo lang sa akin to. So niisip ko, bakit ko naman nahadlangan yung pangarap niya? Siya nga mismo, hindi niya hinahadlangan yung pangarap ko. Taong 2020, nagpa-breast augmentation si Ruji. Hoy mga kakurata, hindi rin binabase ang kagandahan ng isang babae sa laki ng iyong hinaharap. Nagulat talaga kami ni Mami na nung nagpunta siya, nag-visit siya sa amin sa Caloocan. May ano na siya, may boobs na siya. At first nagulat pero happy kami sa kanya kasi makikita mo talaga sa face niya yung fulfillment. Sunod niyang pinag-ipunan, pagpapa-vaginoplasty. I would really advise for you and your doctor to talk. Ito ba ay feasible? Is it safe? Kasi maaring posible siya, pero sa case mo, hindi ka pala safe sa surgery na yon. Ano yung risk o ano yung panganib? Lahat yan kailangan pag-usapan. Ang operasyong ito aabot ng halos ₱250,000. Sobrang tagal niyang pinag-ipunan yun. Marami siyang sinakripisyo. Hanggang pinaschedule na nga ni Ruji ang kanyang operasyon. Hey guys, I'm in my hotel room. I'm gonna stay here for the next 8 days. Ang mga tagpo bago sumalang sa operasyon si Ruji na videohan. So I have my uncle with me, Butch Tuda, my mommy, Luli Tuda, and of course my mom. My surgery, my rebirth date, my gender affirmation vaginoplasty. I'll definitely share with you all the things that I did before my surgery, after my surgery, and during my healing. Yay! Come and join me again on my gender affirmation. Pero halos 2 araw lang matapos ang kanyang operasyon, si Ruji binawian ng buhay. Kampante naman daw sila sa naging operasyon ni Ruji dahil ang gagawa sa kanya ang umano'y nag-iisang sertipikadong aesthetic surgeon na nagsasagawa ng gender-affirming surgery sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, mag-research ka anong comment dun sa doktor. May nakachat siya na naging patient noon. Maganda din yung kinalabasan sa kanya. Matagal na siya sa business na ganun. Marami na silang nagawa and lahat maayos naman. So, yun. Talagang nag-go siya. Natuloy nga ang operasyon. Pero nangyari ang hindi inasahan. To observe that degree of precaution, vigilance, and care on the patient. Yung mga kaanak naman, maaaring maghain ng kaukulang kaso. Maaari silang maghain ng administratibong sumbong or complaint laban sa doktor upang ito ay masuspinde or makansila ang kanyang lisensya. Maaari din silang maghain ng kasong kriminal sa piskalya na aayon sa Artikulo 365 ng Revised Penal Code o itong tinatawag nating reckless imprudence resulting in injury or homicide kung namatay po yung pasyente. Para naman po sa mga pinsala at mga gastusing natamo nila, maaari din po silang maghain ng kasong sibil for damages na naayon naman sa Artikulo 2176 ng New Civil Code. Sinubukan ng aming team na hingan ng pahayag ang nag-opera kay Ruji. Gayunman, hindi siya nagpaunlak sa aming paanyaya. Nakausap ko rin yung si doktor. Ako kasi yung pumipilit sa kanya na wag mo nang bitawan yung kapatid ko. Pati sabsiza kasabot sa ijagibati kay sa tanan na ija na naoperahan. Kuman pa siya nakasinati na ningon anis. Kaya murag pati sabsiza siya kasabot. Naghilak sabsiza ng kuwan sa nahitabo para siyang tatay.
Ang pamilya ni Ruji, wala raw balak magsampa ng reklamo. Ginawa nila lahat. Wala akong dapat sisihin. Alam kong trahedya. Alam kong walang gustong mawala yung kapatid ko. Masakit man tanggapin. Siguro, yun na yung oras ng kapatid ko. Si doktor yung ni sagot sa ospital kay kuya man makover sa insurance. Ang bayro nun. Maaring isolated case to dahil madalang talaga ang pulmonary embolism. Generally, these surgeries are safe, but we investigate ano po ang pangangatawan ng pasyente, and then we also do our due diligence, no, with regards to laboratory tests and maybe clearances. Kami ay saddened, no, because of the situation. Ang gender-affirming surgery naman ay regarded as a proven and tested na procedures. Accessible na ang procedure na ito. May mga preparation yan. Kailangan naming mag-save para mabayaran, no, ma-access talaga yung surgery. Pangalawa ay, of course, family support. Other than that, you need to do research kung sino yung practitioner, yung surgeon na gustong mong gumawa. It's really about timing. Mentally, of course, you have decided it. That's why coming into terms, kailangan talagang within yourself, handa ka na. Napag-alaman din namin na bago namatay si Ruji, napatayuan pa niya ng bahay ang kanyang pamilya. Siya lang kasi yung gumagastos din sa bahay na pinapagawa niya para sa amin. One time, kung unsa na course ako kuha ako nga lang ako, engineering nga ako, tikoy, kay gusto na ako gadi maghimo sa ato, kuhan, future house. Tapos, nang sida sigkan, amaton, kuhan sida nalipay. During at that time na aton, nigraduate na ako senior high, kuya agad sida, nagduwa-duwa pagpa-enroll sa ako, bisag mahal kay tuition. Kahit po may anak na ako, pinag-aral niya na po ako ulit. Pinatikim niya sa amin kahit sandali yung magandang buhay na hindi namin naranasan noon. Salamat ng pinakita mong pagmamahal sa pamilya mo. Yung talaga, saludo talaga kami sa iyo. Yung love mo sa amin. Lagi po niya sinasabi sa akin na idol niya daw po ako. Pero sabi ko, sa ginagawa niya sa family niya ngayon, sabi ko, mas idol ko po siya. Kasi talagang ginawa niya lahat. Inuna muna ni Ruji ang mga mahal niya sa buhay bago ang kanyang sarili. Masakit lang isipin na kung kailan nakamit na niya ang kanyang kagustuhan, saka pa nangyari ang napakasakit na trahedya. Lahat ng mga tananatag amo mga banding ang akong anak, ako permi kasi masangking sa ako. Tungtod ko man sa ija cellphone, ito ako magtanaw sa ija mga picture. Salamat lang. Salamat sa tanang mga alaala na imo tugatag sa ako. Mahal ko na ako. Sobra. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.